Mga palabas, mga games na yan, yari kayo sa akin sa hearing ko. Wala na tayong paligoy-ligoy. Kapag kayo talaga hindi kayo tumino, maawa kayo sa mga batang Pilipino, kayo, yung mga Netflix, kayong mga nagpapalabas ng online, kayong mga nasa free TV na Pilipinas na gumagawa kayo ng mga... Oy, shoutout po sa Netflix dyan, ha? Binabanatan po kayo ni Padilla. Oh, mukhang yayariin daw talaga kayo ni Padilla. Ipapatigil po lahat yan ni Padilla, ha? O ipapatawag daw po kayo sa Senado. Shoutout sa mga mahilig sa Netflix dyan, ha? Dama yung Netflix, mga pre. Pero Padilla, bago mo ipatigil yung Netflix, yung Bad Boy 3 mo, ipatigil mo rin yun. Diba? Di ba may pelikula ka mga karahasan, Padilla, mga barilan? O kakashooting mo lang ng Bad Boy 3 Ayun yung unang-una, Padilla, ipatigil mo yun. Kasi karahasan yun, barilan yun. Diba? Ganun lang pala. Ganun pala yung gusto nyo, diba? Patigil nyo yan. Yung pelikula mong wala naman talagang kwenta sa totoo lang. Diba? Kung ganun, damay-damay na. Kayo po ba? Kung kayo po yung tatanungin, pabor po ba kayo sa sinasabi ng taong ito? Mukhang baliktad na po mag-isip. Diba? Tuloy natin. Manda kayo sa hearing ko. Subukan yung hindi pumunta, papasumpin ako kayo. Tangina. Nag-ano siya mga pre. Tawag na ito. Nanakot. Ako kasi nagpupunta dyan sa mga namatayan. Nakakausap ko yung mga biktima. Nakakausap ko yung mga magulang. Ako mismo, kaya nararamdaman ko. Kaya subukan yung di pumunta sa hearing ko. Subukan nyo. Susumpin ako kayo. Masyadong matagal, Meta. Ang tagal. Iba na si Padilla, no? Meta na yung kinakalaban. Pwede ka namang yung magsalita ng maayos ba, no? Maayos na pananalita. Hindi yung parang stress na stress ka, problemado ka, di ba? Mahirap talaga pag ang senador po natin walang utak, no? Mahirap po talaga kasi idadaan niya sa init ng ulo. Pangit po yung ganun. Dadaan mo sa init ng ulo. Bilang senador, kailangan mo maging kalmado. 'Di ba? Maligo muna. 'Di ba? Para ma-refresh po yung isipan natin. No? Hindi yung sa Facebook ka magwawalwal, magla-live. Hindi naman po trabaho ng senador yung magwalwal sa live. 'Di ba? O mag-upload sa hindi po. Ginagawa po 'yan sa opisina, sa Senado mismo. Alakayin niyo, magpa-hearing kayo, magpasampi na ka kung kinakailangan. Hindi po kailangan mag-live. Pastilan. Bago nyo natanggal yung video, may hearing din ako. Ibang hearing to eh. May hearing din ako sa public information and mass media. Ang tagal. Masyado yung pinatagal yung video. Hanggang ngayon nga may lumalabas pa ng video eh. Mali kayo dyan, Meta. So, ang sinisisi po ni Padilla dito ay si Meta po, no? Ang tagal daw bago mabura yung video. Oo. So, kung ganoon, Padilla, hindi naman dapat dinadaan sa init ng ulo yan. Dapat, tinatrabaho talaga. Hindi ka dapat nagwawawalwal sa live. Na para bang pagbabantaan mo yung mga platforms na yan, na pag subukan nyo, pag hindi kayo pumunta, may paglalagyan kayo. Yung mga Netflix na yan, diba? Dinamay mo yung Netflix, unahin mo muna ang tawag yan, yung Bad Boy mo. Mga pelikula mo, tandaan mo, Ruben Padilla, ha? Meron kang mga pelikulang karahasan. Di mo ba naisip yun? May Bad Boy 3 ka pa, kabago-bago lang yan. Karahasan din yun, barilan yun. Di ba?
So, dapat nag-iisip ka. Wala ka talagang isip eh. Oh. Yun yung problema. Talagang ano tayo dyan, hindi tayo magkakasundo. Pagdating sa ganyan ng mga pamamaril na ginagamit yung live nyo, wow. Dapat mabilis kayo dyan. Mabilis kayo dyan, yung mga nagpapakalat niyan. Dapat mabilis kayong mag-take down yan. Tapos pati yung nag-share niyan, dapat tine-take down ninyo. Hindi yan tama. Parang binibigyan nyo ng yung bata, ginawa niya yun para, panoorin siya, tapos binigyan nyo siya ng airtime. Di gagayahin ng ibang bata yan. Ang mga bata kasi natuto sa mga pagbabanta ng mga Duterte. Pansin nyo, ngayon, ang bilis-bilis na lang nilang magbanta, yung mga DDS. Diba? Kasi natuto sila sa pamilyang Duterte. Siguro dapat, Padilla, unahin mo munang pagsabihan yung mga kasamahan mo dyan. Hoy, tigilan nyo yung pagbabanta, ha? Tigilan nyo yung pagmumura, ha? Oh. Kasi, panahon ni Digong, grabe yung kabastusan ng ating presidente. Si Digong, mga pagbabanta, pagmumura, naada po yun ng, ng mga kabataan, mga Pilipino. Diba? Siguro dapat punahin mo muna sila. Yung mga mahilig magbanta dyan na mga DDS, marami po eh. Oh. Bago mo silipin yung iba. Kasi nagsimula sa kampo ninyo eh. Yung karahasan, Padilla. Wag ka naman tanga. Please lang. Oh. Gamit sana, gamitin mo yung utak mo. Kung pinapagawa na mo yan, paganahin mo na. Please lang. Oh. Dapat talagang makita na pag gumawa ka ng ganyan, tanggal. So, hindi na sila mag-iisip na pag ito ginawa ko, hindi naman pala mapapanood, hindi naman pala, ganun dapat, mabilis. Pagka masamang balita, fake news, ang bilis nyo eh. Pero pagka ganyan na aagapan natin eh. Fake news. Saan ba galing yung fake news? Senators. Sa mga senators galing yung fake news Kaya kami, bilang isang influencer, mabilis din kaming sabihin, oy, fake news to Oh, pag fake news naman galing sa inyo, Padilla, hindi ka naman gumagalaw. Oh, ikaw naman ay patulog-tulog lang din. Siyempre, naintindihan ko, kasamahan mo nga naman. Oh. Da? Pag fake news ni Sarah, wala kang imik. Tama ba? Yung bagal nyo. Tapos yung mga palabas, mga games na yan, yari kayo sa akin sa hearing ko. Wala na tayong paligoy-ligoy. Kapag kayo talaga hindi kayo tumino, maawa kayo sa mga batang Pilipino, kayo, yung mga Netflix, kayong mga nagpapalabas ng online, kayong mga nasa free TV na Pilipinas, na gumagawa kayo ng mga tama na, maawa kayo, ginagaya na kayo talaga. Talagang magpasensyahan tayo. Hindi na tama yan. Bata na yung namamaril. Ano yan? Sa loob ng paaralan. So yung bata na yun, natuto dun sa Netflix. Tama ba, Padilla? Kasi sa Netflix may mga barilan dyan, diba? So, kumusta naman yung pelikula mo? Siguro dapat paimbestigahan mo rin yun sa Senado. Naiwan ko, napalabas na po ba yung Bad Boy? Napalabas na po ba sa mga sinihan? Kung hindi pa, dapat paimbestigahan mo yan at wag mo nang ipalabas. Kasi karahasan din yan. Lalabas din yan sa mga free TV yung mga pelikulang yan. Karahasan yan. Barilan yan. Diba? Dapat naisip mo rin yun. Wag kang, sisihin mo rin yung sarili mo. Kasalanan mo rin yan. Siguro, kung hindi kayo nakakaramdam ng sinasampal kayo ng mag-asawang sampal at tadyak, kailangan mag-ano na tayo. Wala na tayong pasikot-sikot pa, wala nang paligoy-ligoy pa. Kung hindi nyo kayang kontrolin yan, i-ban kayo rito sa Pilipinas. Aba, kung nagagawa yan sa ibang bansa,
Bakit hindi pwedeng gawin ng Pilipinas? Kung talagang totoo na gusto nating mapigilan itong mga ganitong klaseng krimen, gayahin natin yung mga batas ng ibang bansa na nakokontrol nila yung media, yung mass media. Tangina talaga. May planong kontrolin yung media, mga pre. Yung media may planong kontrolin. Para pag sila yung may hawak ng posisyon, alam na yung mangyayari. Hindi ka pwedeng magbalita ng ganito, ganito, ganyan. Kontrolin namin kayo, ito lang yung pwede nyong ilabas. Baka ginagamit lang po ni Ruben Padilla dahilan ito. Ito mga patayan na to, para makontrol nila yung media. Oh, baka ito yung dahilan nila. Or plano. Diba? Ay, gagamitin ko tong issue na to. Kasi pag nagamit ko tong issue na to, kakampihan ako ng mga tao. Kunyari, concern ako sa mga kabataan na mga namamaril ngayon. Ngayon, magpapatupad ako ng batas para yung media makontrol namin. Ngayon, pag kontrolado na namin yung media at hawak na namin ang buong gobyerno ng mga kaalyado ko, dyan na, kami na yung bida. Kami na yung hari. Ay, syempre, hindi ka na pwede magbalita ng ganun. Content creator ka, vlogger ka, bawal na. Ay, bubusalan na yung bibig mo eh. Kaya ako, pansin ko mga pre, yun talaga yung ano, yun yung plano ng grupo nila. Diba? So, ako, hindi po ako pabor dyan na bubusalan mo yung bibig ng media, ng mga content creators, hindi po. Hindi pwedeng ganun. Ano, kayo na lang magiging bida. Kumusta yung Pilipinas pag nabusalan yung bibig ng media? Wala na. Mga Pilipino, sunod-sunuran na lang. Kasi yung media, pinatahimik na eh. Magiging ano tayo? Magiging North Korea tayo, ganon. Yun yung gusto ni Padilla. Media, nakokontrol nila yung social media. Lahat ng lumalabas dyan. Siguro pabor lang ako kung yung iti-take down lang yung mga fake news. Pag fake news, take down po agad yan. Pag pagbabanta, take down po agad yan. Yun, pabor ako doon. Pero yung lalahatin mo na, kukontrolin nyo yung media. Mali yun, Padilla. Tanga ka. Ha? Hindi pwede yun. Kukontrolin mo? Ano lang, fake news, pagbabanta, mga karahasan, yun, pabor ako doon. Pero bakit lahat? Bakit gusto mong kontrolin lahat? Papatanong tuloy ako, no? Nakokontrol. Yung mga palabas sa online. Yung mga yan. Kontrolin lahat yan. Kung totoong seryoso tayo, kung totoong talagang gusto natin talaga na proteksyonan ng mga bata, hindi pwede puro saksat, tapos papayagan nyo. Bira. Manda kayo sa hearing ko. Subukan yung hindi pumunta, papasumpin ako kayo. Ako kasi nagpupunta dyan sa mga namatayan. Nakakausap ko yung mga biktima. Nakakausap ko yung mga magulang. Ako mismo. Kaya nararamdaman ko. Kaya subukan yung di pumunta sa hearing ko. Subukan nyo. Susumpin ako kayo. Bihira kayo. Muro tayo satsat. Pagbabanta po ito sa mga sa Netflix, sa mga sa games na ayun ko anong games yung target ni Ruben Padilla, no? Pero ako po naniniwala na sana unahin mo nang wag ipalabas yung Bad Boy 3. 'Di ba napanood yung Bad Boy? Simula sa part 1, part 2. Ano po yan? Bakbakan talaga yan. Barilan talaga yan. Karahasan po talaga yun. May mga pagsabog pa na nagaganap. 'Di ba? So, kung sa tingin mo masama yun para sa mga kabataan, ay simulan mo na. Simulan mo sa sarili mo. Para ikaw yung maging instrumento. 'Di ba? Simulan mo sa sarili mo. Masiguro maraming magiging proud kung sisimulan mo sa sarili mo yan. 'Di ba? Alfredo Rada, shoutout po
Ay kung karasa naman talaga yung ano, yung bad boy, di ba? So kayo po, ano po yun yung opinion dito, no? Pa-comment nga po para naman ay mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion, reaksyon, ayan. And syempre, no, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel mga pre para naman maging updated po kayo sa mga uploads po natin. At may TikTok po tayo dyan, may Facebook, kumpleto po yan mga pre, kalembangin nyo na lang po. Shoutout po kay Mamang Angelita Luzada, ayan.